Alright, magandang araw muli sa bawat isa sa atin. Welcome sa lahat ng mga nanonood ng video, sa lahat ng nandito ngayon. Tayo naman ay mag-aral muli ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Alright, masaya ba kayo? Amen. Tatapos lang ng ating awitan. So, purihin ng Panginoon, tayo mag-aaral ng kanyang salita. Pinamagatan ko ang ating topic ngayon, Salvation in Biblical Terms. Sa Tagalog, kaligtasan ayon sa mga salita ng Biblia. So, ito ay pagpapalawak at pagpapalalim lang ng ating mga dati nang alam sa mga nandito at sa lahat ng mga Kristiyano na. Sa mga bago pa lamang at ngayon pa lang makakapakinig kung paano ba talaga ang kaligtasan sang-ayon sa Biblia, ito yung mga salitang ginamit ng Biblia para iparating ang mensahe ng pagliligtas ng Diyos sa tao. So, nang sa ganun, maunawaan natin kung bakit marami mga tao ang namamali ng kanilang pag-asa at akala sa pagliligtas ng Diyos. Tingnan natin sa mga mismong salitang ginamit ng Biblia. Amen? Alright, so simulan natin sa ating teksto. Ito'y mababasa natin sa John 3:16 at saka verse 18. Ito ang pinaka-sentro, pinaka-puso ng buong Biblia. Juan 3:16, dapat kabisado ito ng lahat ng mga believers, bata, matanda. Babasahin natin sa Tagalog. Okay, so ang sabi diyan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. So may dalawang tema ang mga talatang ito natin binasa, no? Pag-ibig at paghatol. Why is sin? Bakit ang kasalanan po ay masyadong big issue sa Diyos? God made man after His own image. Ginawa ng Diyos ang tao sang-ayon sa kanyang wangis. If God is eternal, therefore, man is also eternal. He exists continuously forever and ever like God. Yan yung isa sa mga imagery, katangian, larawan ng Diyos. So of all God's creations, ang tao lang ang mag-i-exist forever. No? Yung physical death, ito ay parte lang ng buhay ng tao or existence ng tao. Parang ano lang ito wala itong iniwan sa kung ikaw ay nag-exist as an infant, you stop existing as an infant, you start existing as isang bata na. No? You stop existing as isang bata, naging teenager ka na. You stop existing, paging teenager, you become an adult. Okay? So ito ay progreso ng buhay. Ito senior ko na rin dati. Alright? Yung mga proseso, progreso ng buhay. So God has two characteristics. Okay? God is love and God is justice. Now, man became sinful. Yan ang delikado dyan. Dahil ang tao nag-i-exist forever, yung love and justice ni God na mag-a-apply sa tao, yung kanyang gracious, merciful, kind heart, and faithful in His characteristics, no, natapatan ng holiness, just, lawful, and faithfulness din. God is ever faithful sa lahat ng kanyang katangian. Pag itong dalawa in-apply sa tao, delikado ang tao kasi ang taong nag-i-exist forever, pag tinamaan ng God's justice, nakakatakot yun. Okay? Ayaw natin ng justice ni Lord. Ang gusto ko yung pag-ibig ni Lord. Amen? Yun dapat ang makamit natin. Kasi pag tinamaan ka ng justice ni Lord, ang kasunod niyan, judgment. Because you are a sinner. Okay? Hindi mag-a-apply ang God's love kapag ka-justice nang nanguna. Ang justice, nangingibabaw yan sa pag-ibig. No? Ang love kasi, applicable yan sa good and bad na tao. Pero ang justice cannot apply sa good, it can only apply sa bad. Naintindihan natin?
delikado ito. So, ang tao nagkasala, yan ang pinaka-main root dyan. At yan ang nakakatakot dahil sa kasalanan, kung mag-i-exist ka forever, doon ka sa hatol ng Diyos. Mag-i-exist forever, hindi sa pag-ibig ng Diyos. Amen? At hindi biro ang seryosong lagay ng tao sa sitwasyon na ito. Ang seryosong katayuan ng tao sa Diyos ay may kinalaman sa dalawang katangian ng Diyos, pag-ibig at hustisya, against sin ng tao. So dahil ang Diyos ay may dalawang kakanyahan, pag sinabing kakanyahan, katangian, nature ni God, siya ay pag-ibig at katarungan, at ang tao ay makasalanan, may delikadong katatapus-tapusan ito. At dahil magkakontra yung kakanyahan ng Diyos dito sa kakanyahan ng tao na pagiging makasalanan, hindi pwedeng magsama ang dalawang ito sa langit. Kaya hindi natin kayang pwedeng sabihin na RIP ang isang namatay o rest in peace kapag alam naman natin na ang taong ito namuhay lang sa kasalanan. Kasi hindi pwedeng manirahan ang kasamaan sa kabanalan ng Diyos in our continued existence in the afterlife. Alright? So, this may serve a warning sa lahat ng mga naabot ng mensaheng ito. Okay? Hindi lang ito para sa atin, kundi para sa lahat ng tao. Ang Diyos ay makatarungan. He is holy, He is just and lawful. Faithful din siya sa mga katangiang ito as much as He is faithful sa kanyang pagiging gracious, pagiging merciful, kind. Faithful siya sa dalawang ito. Alright? So, mahal niya ang tao, pero kailangan niyang hatulan ng parusa kahit mahal niya. Kasi faithful kasi siya sa kanyang mga katangian. Naintindihan natin? Kaya, ang tao namamatay kasi may kabayaran ng kasalanan. Alright? Bago mamatay, nagkakasakit, naghihirap, nagdudusa, paunang manifestations pa lang ito ng tinatawag na death. Alright? Ang katawang nilikha ng Diyos sa kanyang eternal image ay nabalot ng sumpa ng kamatayan. It goes into decay, babalik sa alabok, pero ang kanyang kaluluwa will continue to exist. Lahat ng tao ay sabit dito, walang exception. Amen po ba? Yan, si Jesus Christ ang solusyon dyan, ano? Dahil ang tao ay kailangang hatulan, kailangan siyang salbahin ni Jesus Christ. Kaya ang pag-asa ng tao ay si Jesus Christ lang. Now, sabi sa Romans 6:23, ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan. Alright? So, dahil dyan, ang lahat ng taong nagkasala, sabi sa Romans 3:10 verse 12, nilagay yung mga verses sa screen, tingnan nyo na lang, pwede nyo itong reviewin later. Okay? Lahat ng tao nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Sabi sa Romans 3:23, ganun din. Sabi sa Mateo 10:28, huwag niyong katakutan ang pumapatay ng katawan na hindi kayang pumatay ng kaluluwa. Katakutan niyo ang Diyos na kayang pumatay ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Anong tinutukoy nito? Ito ay second death, lake of fire, yung tinutukoy dyan. Alright? Tapos sabi sa Pahayag 20:15, ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon saan? Sa lawa ng apoy. Ayan. So makikita nyo, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Death is all over humanity. Death is all over the existence of mankind. Ang isang patay ay spiritually dead at eternally doomed. Okay? Ito yung dalawang description ng salitang dead, death. Spiritually dead and eternally doomed. Okay? Yung pagiging patay natin physically, pagiging masasakitin natin, pagiging mahina natin physically, ito ay manifestation lang ng kabayaran ng kasalanan. Paunang manifestation. Now, alam naman natin, the dead cannot see God's kingdom. The dead cannot hear God's call. The dead cannot feel the Holy Spirit. The dead cannot understand the truth.
The dead cannot decide for himself. The dead cannot have faith in God. The dead cannot take any action at all. The dead cannot do any good for God or for himself. He is utterly helpless. He is totally hopeless. Amen po ba? How can we say therefore, kung ganito, how can we say na kung magpapakabuting tao tayo, kung magpapakabait tayo, ay maliligtas tayo? Samantalang walang kayang gawin ang isang patay. Hindi kayang makarinig ng salita ng Diyos ang isang patay. Hindi kayang sumampalataya ang isang patay sa Diyos. Hindi niya kayang maunawaan ang salita ng Diyos. Hindi niya kayang lumapit sa Diyos. So bakit may naliligtas? Yan ba ay free will ng tao? Hindi. Yan ay intervention ng Diyos. Hinila siya, itinulak siya, dinala siya ng Diyos kay Kristo. Bilang patay, ang Diyos ang nagbuhay muna sa kanya para magkaroon siya ng pandinig, mamulat ang kanyang mata, at magkaroon siya ng pananampalataya kay Jesus Christ. Amen? So wala sa atin ang kakayahan, wala sa iglesia na magpamiyembro sa simbahan namin para ikaw ay kaawaan ng Diyos, maligtas. Wala sa magagawa ng tao para tayo ay magkaroon ng buhay. We are dead. So it is not by good works that we can be saved. It is not by being religious that we can be saved. It is not by serving God that we can be saved. It is not by doing anything holy and righteous before God that we can be saved. No? Magiging holier than thou ka lang sa ibang tao. But ganito yan, ang salvation has nothing to do with anything that humanity can do. Kasi humanity is dead in the eyes of God. Spiritually dead. Lagay niyo lang sa screen niyo yan. We are spiritually dead as sinners and eternally doomed. There's nothing that we can do at all para tayo ay muling mabuhay. Yung mga naboborn again, bago sumampalataya yung kay Lord, hindi sila sumampalataya para maborn again. Hindi sila sumampalataya at humingi ng tawad para magbago ang buhay, para maligtas. Sila ay niligtas na muna ng Diyos, binorn again na muna sila ng Diyos, bago sila nagkaroon ng faith, bago sila nagkaroon ng repentance at pagtalikod sa kasalanan. Ang isang patay ay walang kakayahang tumalikod sa kasalanan. Maliban na siya'y buhayin ng Diyos. Anong sabi sa John 3:3? Sino nakakatanda ng John 3:3? Unless a man is born again, he cannot see. So, alin ang nauna? See o born again? Born again ka na muna ng Diyos, ibo-born again ka na niyo, bubuhayin ka na niya muna. Ipapanganak ka na niya muna sa kingdom of God bago mamulat ang iyong mata bilang patay. Bago ka magising. Bago na to. You can only see and understand to believe God, the gospel when you are already born again. Maraming mga tao, good works. Ito ang mentality ng mga good works faith, no? Yung ikaw ay magsisi muna para ka patawarin ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nagpapatawad kung mo nagsisi ka. Kaya ka nagsisi dahil pinatawad ka na ng Diyos. Nauuna lagi ang Diyos. Hindi mo pwedeng unahan ng Diyos eh. Hindi mo po pwedeng utusan ng Diyos. Ang Diyos ang may kapal ng lahat ng bagay. Kaya kawawa yung mga taong lahat tayo patay eh. Picked up lang yung mga binubuhay niya. Hindi lahat binubuhay niya eh. Pag binuhay niya, yun yung sasampalataya. Pag binuhay niya, yun yung magsisisi. Yun yung magkakaroon ng bagong buhay. Kaya hindi ko kayo kailangan itulak. Bawat isa sa inyo dito at lahat ng mga unbelievers na invite natin, hindi ko sila kailangang puwersahin na sila ay makinig sa salita ng Diyos because they cannot hear. They cannot see. They cannot understand. They cannot feel.
unless God first takes His own move on them. Amen? Meron dahilan kung bakit nag-asawa kayo ng Christian. Unbeliever kayo. Religious lang kayo. But nag-asawa kayo ng Bible believer. God has a purpose. Kayo ay binuhay ng Panginoon para makakilala sa Kanya. Amen? Ganun yun. Lahat ng ito, all glory belongs to God. Lahat ng works belongs to God. No? The dead cannot see, cannot hear, cannot feel, cannot understand. He cannot decide for himself. There's no free will that can change his condition as a dead, spiritually dead person. He cannot decide for himself. He cannot have faith in God. He cannot take any action, cannot do any good works to make him alive. Only Jesus can make him alive. Only Jesus can change things over. Ayan ang second death, ano? Sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Yan ang ating destiny. Religion isn't gonna help the dead. Religion is the devil's greatest deception. Ulitin ko to ha. Religion, any kind of religion, no? Religion is the devil's greatest deception to humanity. It makes people feel he is saved when he is religious. It makes people secure kapag siya ay nagsisimba parati. Pag lalabas siya ng simbahan, bawas na ang kanyang kasalanan, magkakasala na naman siya uli, babalik siya sa simbahan. Basta't continuous lang yung sistemang ganon, feeling niya secured na siya kasi meron siyang relihiyon. Penitence, penitensya, cannot raise the dead. Good deeds cannot pay the penalty for sin. It cannot change the condition, the status of man na dead siya by doing good works. Kasi all our good works are filthy rags before God, according to Isaiah. Amen po. Ngunit ang sabi diyan, pakibasa, Roma 6:23. Ready, go. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Libre. Walang bayad. Kaloob ng Diyos ang buhay na walang hanggan na hindi mo pinagtrabahuan. Sino ang trumabaho? Si Jesus Christ. Ito ay gift. Everybody say gift. But the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Ang sabi dyan sa verse, no? Now, ipapakita ko sa atin ang mga terms na ginamit ng Biblia kung bakit napaka-importante na maunawaan itong lahat ng binanggit ko sa inyo. Okay? Now, merong sinabi sa Psalm 103 verse 12. Pakibasa nga po. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. As far as the east is from the west, so far He has He removed our transgressions from us. Naintindihan niyo to? Tanungin ko kayo, bakit di hamak na malayong-malayo ang east sa west kaysa north to south? Parehas lang? Parehas lang daw. Bakit malayo ang east to west kaysa north to south? Bakit ang ginamit ng Bible, east and west, di niya sinabing up and down or north to south? Kasi eternal yun, paikot-ikot. Yun ang sagot. Ang layo noon. Paikot-ikot lang. Ang north to south hindi umiikot. Okay? Amen? That's how far is the east is from the west. Amen po ba? That is the reason why ang ginamit ni Lord na term, importante, pinag-uusapan natin mga terms of salvation ito. No, terms of salvation. Bakit ginamit ang east-west sa distance ng layo ng pagkakatanggal niya sa ating kasalanan? Dahil ibig sabihin nun, eternally done na ang kasalanan sa Diyos kapag ikaw ay pinatawad na ng Panginoon. Iikot-ikot lang ang mundo. Magkakasala pa rin ang tao, pero ang kasalanan mo malayong-malayo na sa iyo. Amen? As far as the east is from the west. Amen?
Alright, now, ito yung salvation imagery na binanggit na meron kong 10 dito na paglalarawan ng kaligtasan. Okay? Legal forensic, slavery, freedom, adoption, family, cleansing, purification, life transformation, transfer of kingdom, union with Christ, covenant, victory, warfare, restoration. Ito'y paglalarawan lang kung ano ang pagliligtas ng Diyos sa tao. Now, yung terms ng bawat isa dito, nakalagay dito sa kanan. Simulan natin sa pinakaunal, yung legal and forensic. Pag sinabing legal, ito ay may kinalaman sa batas ng Diyos. Amen? Parang batas lang ng tao. Okay? So, ang pagliligtas ng Diyos ay naaayon sa patakaran ng Diyos. Naaayon sa batas. Hindi siya basta wishy-washy na basta naisip na lang ng Diyos, ganito ang gawin natin para maligtas ang tao. Wala. Meron itong sinusundang batas para maligtas ang tao. Ganon din ang ating mga hukuman para ang tao ay makalaya. Sa kahatulan, merong batas yan na sinusunod. Tingnan natin kung anong sinasabi ng anong words ang ginamit ng Bible para makitang legal ang pagliligtas ng Panginoon. Yung term, yung word na justified, yan, ang mga verse nilagay ko dyan, ano? Pag sinabing justified, ikaw ay pinawalang sala. No? Parang hindi ka nagkasala. Just as if I have not sinned. No? Parang hindi mo na-commit yung sin. Ganun ang justification. No? Imputed. Pag sinabing imputed, ito ay inilagay sa'yo yung hindi dapat sa'yo. Yung righteousness ni Jesus Christ ay inilagay niya sa iyo. Propitiation or atonement, no? Naging okay ka na sa Diyos. Magkaibigan na kayo dahil sa ginawa ni Jesus Christ. Kasi ang Diyos, hindi yan, galit yan sa kasalanan. Ay nasa iyong kasalanan. Pero nung ikaw itinakpan ni Jesus Christ, dahil sa ginawa ni Lord, nagkaroon ka ng righteousness, yung righteousness na yun, hindi yun galing sa iyo. Yun ay imputed righteousness, propitiation, forgiveness, remission of sins. Nakita niyo yung Psalm 103 verse 12? Nandoon yun. Remission of sins. Pag sinabing remission, pagtatanggal, pag-aalis ng kasalanan. Okay? So, ang pag-alis ng kasalanan sa atin ay sinlayo daw ng east to west. Okay? Reconciliation. Yan. Pakikipagkasundo sa Diyos. Peace with God. Kapayapaan sa Diyos. Andiyan ang mga verses. Ano? Pangalawa, slavery and freedom from sin. Ang sabi diyan, ransom, deliverance, liberty, release, bought with a price. Lahat nitong 5 ito, mga terms na ginamit ng Bible para ipakita sa atin kung paano niya tayo niligtas. Andiyan ang mga verse, pwede niyong reviewin yan. Pangatlo, adoption. Naging anak tayo ng Diyos dahil inadapt tayo legally. Okay? Naging anak tayo ng Diyos, na born of God tayo, we became children of God at tagapagmana na tayo ngayon. Alright? We became part of the family of God. Okay? Cleansing, purification. Hinugasan tayo, pinurify tayo, pinagdalisay niya tayo, tayo'y pinabanal, sanctification. 1 Corinthians 6:11. Hinugasan tayo ng Diyos. So mga terminolohiya ito, kung papaano inilalarawan ng Diyos ang kanyang pagliligtas sa atin. Ang tanong ko, sa mga terms ba na ito, may ba tayong partisipasyon dito? Hinugasan natin ang ating sarili? Nilinis natin ang ating sarili? Pinabanal natin yung sarili? Wala. It's not by good works that man is saved. Kailangan lang ipakita ang mga terms na ito para maintindihan ang gusto ng tao kung bakit sinabi ni Paul na it is not by good works that we can be saved. Panglima, life transformation. Ito'y isang imahe o imagery ng salvation na pinapakita ng Lord na ang tao talaga ay magta-transform the moment he become born again, he become quickened. Pag sinabing quickened, made alive.
Binuhay tayo ng Diyos. Ang patay, hindi kayang buhayin ang sarili. Alright? Transformation. Pagka binuhay, magta-transform ka. Kaya pagka hindi mo nakikita sa sarili mo that you've been transformed, baka peke ang sinasabi mong salvation. Alright? So, circumcision of heart. No? Kaya ang tao magbabago talaga ang puso noon. Na circumcise na ang kanyang puso. Meron na siyang bagong puso. Pang-anim, transfer of kingdom. Alright? We were transferred from the kingdom of darkness to light. Yan. From death to life. Ang citizenship natin ay heavenly citizenship na. Amen? So, kita mo yung mga terms na ginamit ng Biblia kung bakit very sure ang salvation, kung bakit transformative ang salvation. Okay? Union with Jesus Christ. Union with God. In Christ, ang term na ginamit sa Ephesians 1:3. Crucified with Christ. Yung pagkapako ni Kristo sa krus, katatapos lang ng Holy Week, no? Yung pagkakapako ni Jesus Christ sa krus, no? Hindi lang pala siya yun ang napako doon. Tayo yung actually pinako doon. No? Image lang ni Jesus Christ yung nandoon dahil He bore our sins. He carried the cross of our sins. But we were the ones who actually carried the cross of our sins to the cross. When He was nailed on the cross, He died on the cross. We died with Christ on the cross. Tayo yun. Nung sinabi niya, my God, why have you forsaken me? Tayo yung nagsasabi noon sa Diyos. It's all because of sin. No? Tayo yun. Everybody say, with Christ. Union with Christ. No? We were also raised with Him from the dead. Colossians 3:1. And then, when Jesus Christ was alive, we became alive with Him. Amen? Then, number 8, covenant. Ang term na covenant ay isang pangako, isang blood compact, no? Ang term na covenant. Tayo ay nasa bagong covenant na, wala na tayo sa lumang covenant. Na puspos ng mga batas na susundin. Puspos ng paggawa at pagsunod sa Diyos. Tayo ay nasa covenant na, a new covenant, New Testament, at yun na ang ating nilalakaran ngayon. We have the New Testament of the Bible, we have the blood of the new covenant. Ang ating mediator ay si Jesus Christ na. At meron na tayong mga better promises. Ano yung mga better promises dito? No? Mababasa nyo ito sa Hebrews chapter 8, 9, and 10. Itong 3 chapters na to, nakalagay dyan ang mga better promises ng New Covenant. Na ang pinaka-summary doon, lahat ng ating kasalanan ay tinapos na ng Diyos. At tayo'y habang pinababanal niya, we are being sanctified, tayo ay perfect na in the eyes of God. Tingnan mo yung katabi mo, is he or she perfect? Doesn't seem like perfect pa yan sa physical. Pero in the eyes of God, looking at Christ in Him, in you, you are already perfected. Everybody say perfected. Perfected. The perfection and righteousness of Christ has been imputed to you. Victory and warfare. Ang salvation ay larawan ng victory, triumph, conqueror, at saka defeat of death. Natalo na natin ang kasalanan. Kaya hindi na tayo takot mamatay. Amen? Sure kasi tayo sa ating kaligtasan. Ang huli, restoration. Everything was restored. Everybody say restored. Kung ano yung imagery ng Lord kay Adan nung siya nilikat bago pa si Adan nagkasala, that was restored in Jesus Christ. Nagkaroon ng healing, nagkaroon tayo ng return to the shepherd, at nagkaroon na tayo ng rest. Nagkaroon na tayo ng rest. Amen? Come unto me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. Yan ang sabi ni Jesus, Matthew 11:28. Come to me. Just come. Alright? Ganun po katindi yun. Now, lahat ng ito, ng mga terms used in the Bible,
Tinotal ko po ito, umabot pala siya ng 49. Different terms na ginamit ng Bible to project a picture or image kung gaano katindi, gaano ka seryoso ang pagliligtas ng Diyos. It's a life-changing salvation, life-changing terms used in the Bible to be saved. Now, baka ito pa lang nakita ko, baka meron pang ibang hindi ko pa na-gather dito. No? Pwede niyong tanungin si AI kung ano-ano pa yung iba na baka mas marami pa. Kasi, butal yung number ko 49 lang yan Lahat ng inisa-isa ko sa inyo. Alright? So, bakit ganito? Anong significance, anong purpose ni God? Bakit ang dami niyang terms na binigyan niya ng emphasize sa Bible para iparating sa atin anong message dito? Anong gusto niyang sabihin? It's a life-changing salvation. Kaya kung hindi nagbabago ang buhay ng isang tao, makamundo pa rin, ganito, hindi ko na alam. No? Bahala na si Lord. Now, ang isang bagay dito, sa 49 na ito, imposibleng lahat ng ito ay nakamtan mo dahil kay Kristo pagkatapos walang pagbabagong makikita sa iyo. Imposible yon. Tama pa? Alright, 49 yan. Isa lang dyan, okay na. Pero 49 yan. Now, meron akong 5 significance na nakita dito. Number 1, pakibasa. Gusto ng Diyos na maintindihan natin kung gaano kahalaga ang kaligtasan ito na kanyang kaloob. O, kita mo? So, ito pala ang isa sa dahilan kung bakit napakadami niyang in-emphasize na term sa Bible for us to understand the purpose of salvation. Okay? Pangalawa, basa. Upang malaman natin na ito ay hindi nakakamit sa pamagitan ng ating sarili. Lahat ng nasusulat dyan, hindi yan kayang tapatan ng gawa. Hindi yan kayang gawin ng tao. So this is the reason why salvation cannot be done or cannot be achieved by good works. Number 3, na makakamtan lamang ito by faith in Jesus Christ upon hearing the gospel message. So mahalaga pala talaga ang makarinig ng pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. Dahil doon lang dadating yun. Doon lang makiquicken ang dead condition of our soul. Doon lang. Doon lang mapapawi ang death sa ating katauhan because of sin. Alright? Pang-4, upang sa mga salitang ginamit ay makita natin na sino mang nagkaroon ng biyayang ito ay tiyak na mababago ang buhay. Because these are all God's doing. These are all God's work. And pag ang Diyos ang gumawa, siguradong may bunga. Parang huli. Pakibasa, sabay-sabay. Na pag nakamtan na ito ay wala ng pagkawala pang muli. Ganap na at tiyak na ang kaligtasan ng isang tao kay Kristo. Amen. Ito bang mga nakasulat na 49 na ito, sasablay ba to? Una, Diyos ang gumawa. Pangalawa, walang partisipasyon ng tao. So, hindi mababayaran na ang pagkakamali. Tama? So, lahat ng ito ay assurance of salvation. Amen? Sana naunawaan ito ng lahat sa atin. Nawa ay maabot kayo ng mensaheng ito. Kausapin kayo ng Holy Spirit sa inyong pakikinig sa mensaheng ito. Marami pong salamat sa lahat ng naabot ng tinig na ito. Nawa ang mga bagay na ito ay ma-share nyo sa mga tao upang kung sila man ay makarinig ng mensaheng ito, baka sakali na si Lord ay kumilos sa kanila at magkaroon din sila ng mga bagay na ito ng pinakamahalagang bagay na dapat makilala ng tao sa mundo habang may pagkakataon pa. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Thank you, Lord. Glory to God. Hanggang sa susunod na Sunday. God bless you all.